Ang transparency ay malaking tulong po ito sa pakikipaglaban sa korupsyon. Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Dayanghirang, lungsod ng Davao City. God bless Philippines at sana po lahat kayo nandyan sa labas ng bansa, sa ibang bansa at saka here in the Philippines, nasa mabuti po tayong kalagayan. Just lately, bugbog sarado po tayo ng mga lindol at tuloy-tuloy po hanggang ngayon. May mga, few hindi naman masyadong malakas aftershock, no? Particularly in Davao region and in Mindanao. But looking at the map ng mga tinamaan ng lindol ay almost lahat ng buong Pilipinas ay nagkakaroon na rin ng packets of not typhoon, of course typhoon nandiyan yan, yung earthquake, no? Iba yung what you call this, typhoon, yung malakas na hangin at may madalang tubig at ulan. Itong back to the main subject na gusto kong i-share sa inyo, itong transparency. Ang transparency ay malaking tulong po ito sa pakikipaglaban sa korupsyon. Lumalabas po sa mga survey, ang number one nating problema ay ang korupsyon at ang inflation. Maraming pagnanakaw, then pamahal ng pamahal ang presyo ng bilihin. I am very sure na yung nasa urban centers like Metro Manila, Cebu, Cagayan de Oro, Davao, and other main cities, yung malalaki, ay mahirap po ang kalagayan natin. Ano? In a sense, kalagayan dahil sa presyo ng mga bilihin. For example, pag ikaw ay pumunta ng Manila, yung ticket na mismo ng eroplano ay napakamahal. Then, you will stay in a hotel or sa mga kamag-anak mo, but hindi ka pa rin makakaiwas, gagasto ka pa rin sa what they call this, sa taxi or Grab. Pag nag-taxi at Grab ka, tatamaan ka kagad ng 500 pesos, depende sa distance. Natural, pag uwi mo, tatamaan ka rin ng pang-taxi ulit. Okay, assuming magtipid po tayo, dito tayo sa mga buses, napaka-traffic naman. Meanwhile, kakain ka naman ng tanghalian dahil aabutan ka ng lunch. Mag-bus ka, aabutan ka rin. So, kahit anong paraan ay talagang napakahirap ng ating kalagayan dahilan sa mahal na bilihin, dahilan sa mga problema na ating inaatupag. Now, bakit nangyayari ito? You compare the Philippines to Singapore. Yung Singapore, maliit lang. Parang Mindanao, maliit pa sa Mindanao. But bakit napakayaman? Bakit po tayo walang snow dito in Europe, in other countries? 6 to 7 months, alos malamig. Walang tumutubo doon ng mga gulay or ano-ano dyan. Nagpa-fast tracking sila sa economic activities na not during winter, yung malamig at snow, ngunit yung during dry season. Pero bakit mas mayaman sila compare sa atin? Well, number one, noon at noon pa ay lubog po tayo sa culture. Yung sinasabi nila na nasa kultura na natin, if we cannot stop corruption, at least ma-minimize. But hindi po pwede yun dahil na iba na po ang panahon ngayon. We have to go into the flow ng ating hanap buhay at araw-araw. Dahilan, pag hindi po tayo lumaban at hindi tayo mag-ingay tungkol sa pangyayari natin, tayo din po ang mahihirapan. Now, go back to the philosophy of governance kasi karamihan dito ngayon lumalabas ay problema sa inaharap natin, yung pagpapatakbo ng issue ng korupsyon. But anong sistema ang dapat gagawin natin? So, number one, sa aking tingin ay it should be a politics not of personalities. Kasi pag nasa personalities tayo, nagiging partisan kagad. So pag naging partisan, magulo kagad ang ating isip dahil kalaban sa politika yan, kalaban dito. Ang aking response dito, we go back to accountability. As a leader, you have to provide fairness sa lahat. Yon. Then papasok ngayon yung transparency. Bakit malapit sa akin yung transparency? You cannot hide an elephant. Parati kong sinasabi yan. Kahit anong tago mo dyan, sooner or later, sa madaling panahon ay lalabas yung baho na yan. Kahit taguin mo yung elepante sa gubat, mag-iingay yan at darating ang panahon ay talagang makikita yan. So, I am for transparency. Ako po ay para doon sa transparency. Suportado ko din po, if I will be asked, I am for the ombudsman
idea na buksan lahat ng mga record ng mga politiko. But I think merong caveat si Senator Amy Marcos dito. Totoo ba yung mga sinusulat doon? So yun. So, kasi minsan pwede mong i-declare na hindi iyo to, wala sa salin mo, pero ang totoo ikaw yung may-ari. So yun yung question ni Senator Amy Marcos. But nevertheless, nasa leadership ngayon ito ngayon kung paano ito aharapin. On the other hand, merong mga legal procedure yan. You cannot just accuse anybody pag wala ka namang ebidensya. So, napakahirap po mag-play sa demokrasya. And to some extent, yung ibang leader ng ibang bansa ay pumapatong doon sa kaunting authoritative, no? Yung parang pinipilit. But they operate under the general welfare clause. Dahil lang po sa kabutihan ng bansa nila, kabutihan ng pamilya, na sinasakop ng liderato ng presidente or prime minister. So, but nevertheless, transparency is a first step. Okay na yun para sa akin. Kung sa baseball pa, nasa first base na tayo. Yung second base niyan is, of course, paano magre-react yung mga tao. But transparency, not only doon sa record ng mga politiko, but transparency should start also or with the help of our taxpayers. Ma-remember ko, nakita ko sa Facebook, nakikita nila si Saldico sa ibang bansa, inahabol ng mga Pilipino. So, ibig sabihin, anywhere, pag may Pilipino yung kilala ka na. And ito yung diferensya ngayon. Yung awareness level and using social media ay napakataas. Halos lahat ng mga tao meron ng nag-vlog. Kahit nagbibinta ka ng nasa farm ka, nagtatrabaho ka sa farming, meron ng mga vlog, no? Anywhere, nakikita natin. I think this is good. To stop corruption, let's support transparency. And as far as I'm concerned, I am very supportive on the transparency. But, hindi lang doon sa issue ng transparency, no? Dapat tumulong tayo sa gobyerno. Huwag po nating we operate within the context of the law. Yun lang. Hindi po tayo mawawala. Mag-away-away tayo dyan basta nasa loob tayo ng konteksto ng batas. Kaya may mga cybercrime. Yung fake news, ingatan po natin yun. Tulong-tulong lang tayo. Focus tayo dun sa issues. Ano yung issues? Corruption. Banatan natin yun. Banatan natin yun. Huwag masyado tayong tahimik. Kasi lahat ito ay utang ng utang na yung ating gobyerno. Wala nang pambayad sa mga project. At dahil nandito sa mga ghost project na yan, marami nang hindi nagbabayad ng buwis. And nafe-feel ni Secretary Recto ng Finance na medyo bumaba kaunti. But sabi niya naman, manageable pa. So, very important na magiging free tayo sa utang sa ibang bansa. Hirap na hirap ang Pilipino, pag pisilin mo pa yan sa taxes, wala talaga. Plus, sa taxes at saka bilihin, napakahirap. So the first thing to do is transparency. Number two, suportahan natin yung mga programa ng government. But we are also praying, nagdadasal po tayo, yung mga decision makers, na dapat sensitive na rin po tayo. Especially yun sa mga prosecution. Dapat transparent. Kaya I am against itong IC yung nag-iimbestiga. Bakit hindi nyo i-open sa tao? Pangalawa, bakit nasusurpresa ako? Bakit inihinto yung investigation ng Senado? Dapat dalawa ito, tuloy-tuloy ito, i-open ito. Because isang action dito ay transparency. Pero sa diferensya yung iba, yung ICI na nag-iimbestiga, ayaw nila, nakatago sila. Yung Senate naman, dapat hindi nahinto. Lahat nakikinig doon sa Senado. Napakaganda nun. And that's good. You have to expose, oppose. Two things yan eh. Pag in-expose mo through transparency, you support or oppose. And that is the beauty of democracy. So sa inyong lahat, I am for transparency to fight corruption. Ang ganda ng Davao City, where we are now as City Councilor, ang ganda ng Pilipinas. Tulungan po natin ang ating gobyerno. Labanan natin ang korupsyon at mahalin natin itong nag-iisa nating bansa. God bless Philippines. See you next time. Magandang araw po sa inyong lahat. A political analyst, Danny Dayong-Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayong-Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays.
Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.